Hi guys! Welcome to my channel. This is Marcela Manimting. Paano nga ba tayo maging maasenso? Kailangan madisiplina tayo, determinasyon at willingness para mabagong buhay at bagay na dapat meron ka. Pero may mga bagay din dapat na itigilan kung gusto mong magtagumpay. At ito ay Number one, stop procrastination. Huwag ipagbukas ang gagawin. Huwag delay ang dapat pwede mo namang gawin. Bakit dapat ipagpabukas mo, di ba? Number two, tigilan ang negative self-talk. Mahalaga magkaroon ka ng buong tiwala sa sarili mo. O pwedeng mag-fail pero wala ka pa dun. Kaya huwag mo nang isipin yon. Bakit mo pipilitin ang negatibong pag-iisip kung pag-aalala lang ang magbibigay sa'yo? Diba? Number three, huwag matakot sa failure. Normal ang failure. Nagtuturo sa atin ng the way of success. Hindi uusad ang buhay mo kung takot ka sa failure. Bahagi ito ng buhay. Number four, stop pleasing other people. Hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa mga taong walang pakialam sa iyo o sa mga taong nakikiisyoso lang sa buhay mo. Gawin mo mga bagay na makakaasenso sa iyo na walang tinatapakan na tao. Gawin mo kung ano makakapagpasaya sa iyo. Hindi yung makakapagpasaya sa kapitbahay mo or kahit kanino. In short, huwag pataka. Pwede naman magbigay, di ba? Pero hindi yung lahat-lahat. Di ba? At pag naghahanda tayo, yan, umuutang tayo para lang magustuhan tayo ng tao, di ba? Huwag ganun. Kasi hindi tayo uusad dyan. Number five, huwag maging perfectionist. Nakakadlam din yung pag-iisip ng sobra na dapat lahat perfect. Sa task, sa trabaho, sa gawaing bahay, pagsisimula ng business at marami pang sitwasyon. Subukan mo ang iyang isang bagay na iniisip lang ay progress yung paglago ng skill mo. Trabaho, kita ng dandan. Hindi kailangan perfecto agad dahil hindi tayo uusad. Like yung hindi tayo nag-apply dahil wala tayong alam pero kung tayo nag-apply, nakatanggap ka. Number six, mas iniisip ang iba kaysa sarili. May kaibigan akong ginagawa ng lahat para sa pamilya, kinalimutan ng sarili hanggang isang araw kanyang pinag-alayan ng buong buhay, panahon at career ay nagsimulang magbago at minsan pa siya nakarinig na masakit na salita. She learned her lesson pero nasaktan siya. You deserve what you tolerate. Kung nag-focus lang siya, okay lang tumulong pero in all out. Huwag yung in all out. Mas natulungan na siya na sana ang kanyang pamilya. Kung tumayo sa sariling paa. Ang toxic noon, unahin at palagan ng sarili, mahalin ang sarili, at magugulat ka sa kung anong kaya mo. Stop negative influences. Iwan sa toxic relationship. Iwan ang mga kaibigan toxic pero baka minsan ang isip mo talaga ang toxic. Makisalamuha sa mga taong nag-inspired to be better, magtuturo sa atin ng mabubuting asal. Stop multitasking. Isa-isa lamang aanhin mo ang isang bagay kung hindi mo ito ginagawang maayos, di ba? Okay lang, isa lang trabaho, pagbutihan mo na lang. Number 9, stop excuses. Yung PWD nga, nakakapagtrabaho. Ikaw pa kayang malakas at kumpleto tapos umaasa ka sa ibang tao. Tapos, pag nagkasakit ka, i-post mo sa Gcash social media na parang may pinatago ka, excuses para sa pagkukulang mo ay magiging limit sa pag-asenso mo. Set mo ang mindset mo at solusyonan mo yan. You deserve what you're tolerant. And the last, number 10, stop being too compliant. Maghanap ng paglago sa angking kakayahan mo. Huwag maging kampante. Sana may matutunan kayo guys. Thank you. Thank you for watching at sana yumaman tayong lahat. See you at the next vlog.